Mula sa News 5, Senator Bato pinapaaresto na matapos mag-issue ng arrest warrant ang ICC. At ang sabi, 10,000 na mga members ng PNP Task Force ianda ng DILG kapag nilabas na ang arrest warrant. Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Nasa listahan ako, marami kami nasa listahan ng ICC. Sabi po ni Sara Duterte sa interview sa kanya doon sa Cebu last year. The Vice President, however, said she believes that others, particularly Senator Ronald Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Abayalde, Police Generals Vicente Danao, and Romeo Caramat, and Senator Bongo would be arrested before her. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kaya po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon mula sa News 5. Senator Bato pinapaaresto na matapos mag-issue ng arrest warrant ang ICC. At ang sabi, 10,000 na mga members ng PNP Task Force ianda ng DILG kapag nilabas na ang arrest warrant versus Senator Bato. Sabi niya, Mr. Maravillas, nakalabas na. Bakit ilalabas pa lang? Wala pang confirmation sa DILG as of this time. Pero lumabas na yung balita, mga kababayan, na yung ICC nag-release na ng warrant of arrest. Make my day. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Sabi ni Bato de la Rosa. Yan sabi ni Bato noon, mga kababayan. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Iba niya, Mr. Maravillas, kasi lalabas na si Bato de la Rosa para makapag-attend sa sesyon sa pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Lalabas nga kasi para may number sila sa Senado at para makapag-motion uli siya na motion to oppose. Dati motion to dismiss. Kahit hindi pwede, mga kababayan. Itong gusto nilang kontrahin yung pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Labag po sa ligang batas kasi mandato sa kanila. Kaya lang, wala na kuro konstitusyon para dito sa mga, ang konstitusyon nila, si Digong at saka si Sara. Bastusan na, mga kababayan, ginagawa nito mga Duterte senators. O ngayon, with this report, malamang maudlot yung pag-attend ni Bato de la Rosa kasi maintakutan na naman po, lalong magtatago, lalo sinabi ni DILG Secretary John B. Rimulya, naganda na sila ng 10,000 na mga pulis para sa pagkaladkad kay Bato de la Rosa. Kakaladkalin siya kahit nandyan siya sa Senado. O malamang, hindi pa siya nakapasok sa Senado, naharang na siya. Kasi di ba, mga kababayan, hindi daw papayag yung Senado na mismong sa loob ng session hall aaristuhin si Bato de la Rosa. Yan ang sabi ng mga senador. At nagyabang pa si Robin Padilla na magkakamatayan niya tayo rito. Malamang hindi po magaporma sila dyan. Kasi tulad ng pag-aresto po kay Digong at saka kay Aki Boloy, talagang nag-deploy po ng libo-libo na mga members ng PNP. Dito 10,000 daw yung inianda. Yan o, 10,000 task force ihanda ng DILG kapag nailabas na ang arrest warrant versus Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John B. Rimulya, wala pa naman silang natatanggap na kopya ng sinasabing arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. Pero maglalaan o mano ang ahensya ng 10,000 na tauhan para sa drug debt operations kapag kailangan ng arestuhin ang senador.
Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? May ICC warrant na o wala? Ako tingin ko, wala pa man po. Tinatakot lang ito si Bato. Kasi matatakotin ito si Bato de la Rosa. Tingin ko, wala pa man pong announcement, yung ICC. Siyempre, yung mag-announce yan, yung ICC mismo. Kaya lang, most of the time, siyempre, una nang sinabi ng ICC na itong warrant of arrest, hindi man po i-announce. Kasi pag in-announce mo yan, hindi makakatakas na. Hindi man talaga i-announce kung nasa Interpol na o baka nasa kamay na, mga kababayan talaga ni John B. Crimolia. Matagal na to. Last year pa, November pa, nagtago na si kasi itong si Boying Crimolia, nag-announce agad. Ayan tuloy, lugi yung ating mga mamamayang Pilipino kasi ilang buwan na, November, December, January, February, March, April, May. Kuha na, 6 months na po. Pagkatapos, ang ginawa ni Bato para sabihin nagtatrabaho pa rin siya, nag-file ng dalawang Senate bill. Nag-file ng dalawang panukalang batas para lang masabing nagtatrabaho siya para makakubra ng sweldo. Hindi man agad din ng sesyon. So lalo na ngayon na nagpaplano na sana mga kababayan na mag-attend kasi importante yung kanyang presence para mga kababayan arangin yung pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Biglang lumabas itong balita. Ano sabi dito sa report ng One News? Naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Bato de la Rosa. Yun ang lumabas na report ayon sa sources ng News 5. Ayon sa sources, natanggap na rin ng Interpol ang warrant. Pinangalanan si de la Rosa bilang isa sa mga umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity case kaugnay ng war on drugs. At baka kasama na rin sa warrant of arrest si Bungo. Hindi lang sinasabi. Yan nga na naman Mr. Maravillas. Baka pati si Bungo biglang mag-disappear. Kasama si Bungo po sa mga nakalista. Kahit nga po si Sara, inadmit niya na kasama siya sa lista na pwedeng i-aresto. Lumabas po sa Bureau Files yung mga pangalan ng mga sangkot dito. So ito, na-publish mga kababayan, hindi pa lang pala ng Bureau Files, pati inquirer ito. Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Nasa listahan ako, marami kami nasa listahan ng ICC. Sabi po ni Sara Duterte sa interview sa kanya doon sa Cebu. Last year, the Vice President however said she believes that others, particularly Senator Ronald Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Abayalde, Police Generals Vicente Danao, and Romeo Caramat, and Senator Bongo would be arrested before her. Mauna muna sila bago ako, sabi po ni Sara Duterte. Alam niya, nasa lista siya. Pati si Bongo at yung mga retired generals, dating PNP Chief. Ang kaso mga kababayan, Crimes Against Humanity. So possibly, mauna si Bato, at hindi nga natin alam baka yung ICC warrant po kasama na rin si Bongo. So malalagasan po yung mga Duterte senators na inaasahan natin na boboto to acquit Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Malalagasan po. Yeah. Ito rin yung report ng Billionaire News Channel, breaking news. The Philippine government has reportedly been informed through official channels that the ICC has issued an arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. The source said, a supposed copy of the arrest order versus de la Rosa has been forwarded to the Philippine Center on Transnational Crime by representative of Interpol. Yan mga kababayan ang breaking news ngayon. Hindi na po lalabas itong si Bato de la Rosa kasi paliit ng paliit ang kanyang mundo. Make my day, go ahead. Make my day, Mr. Tergianes. Kahit sumama ka pa, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Ay talaga mga kababayan.
Para madali na lang siguro, sumurrender na lang ng matiwasay itong si Bato de la Rosa para masamahan na niya yung matanda doon. Kasi wala tuloy-tuloy na yung trial. At yung mga abogado ni Digong nagsipag-ayawan na. Hindi kaya talaga mga kababayan sa lakas ng ebidensya laban sa kanila. At yung latest ngayon kay Digong, parehas na naman po yung demando at mga sinasite na mga palusot. Duterte campsites, forgetfulness, loss of balance in move for ICC release. May petition na naman siguro. Yung dati ito, mga kababayan, nung si Kaufman pa, yung abogado, umalis na si Kaufman. Yung mga issue sa mentally unfit for trial si Digong, hindi mo umobra, denied palagi. Kaya nga siguro mga kababayan, di na ni-renew, sinibak na ni Sara, si Kaufman, nasabi nga natin, anyway, walang problema. Nakakubra na rin si Kaufman ng 1.8 billion. Kung totoo yun, 150 million per month yung attorney's fee. Times 12, 1.8 billion. Isubra 12 months na, mga kababayan. Mga 2 billion plus na, mga kababayan, yung nagastos ni Sara Duterte. Sa bagay, yung pumasok sa kanya po, 6.77 billion sa AMLAC. Malamang hindi pa yun natatouch, mga kababayan, yung sariling pera ni Digong. Na ang sabi, mga kababayan, ni Trillanes at saka ni General Torre, malamang yung yaman ni Pacquiao, ang totoong may-ari, si Digong. Yun ang sabi po ni Trillanes at saka ni General Torre. So, kayang-kaya, mga kababayan, yung gastusin. Okay po, so abangan na lang natin kung ano yung mga developments ng balitang ito, kung totoo talagang lumabas na yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa o talagang sinadya itong palitawin na balita para hindi mag-attend si Bato. Ang hirapan niya, Mr. Maravilla, sumugal. Di ba? Kasi ba kapag attend ni Bato de la Rosa, biglang pusasan siya doon. Diretso, deliver, padahig, mga kababayan. Goodbye Philippines siya agad. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.